Ito yung mga key position sa gobyerno. DILG, DOJ, PNP chief. Oh, kinang-kinan yan. Ano pa ba? Yung PCO. Oh, lahat yan yung mga mga pinaka-importante at manlupit na mga posisyon. National Security Advisor, Department of National Defense. Yan ang humahawak sa pamahalaan Pilipinas ngayon sa bayan. Itong mga tulongges na ito ang nangangalaga sa Pilipinas ngayon. Putang ina, mga walang utak. Mga walang silbi. O, paano ko nasabi? Putya ina, si Claire Castro, tatanga-tanga. Si Boying Rimulya, parang aatakihin na. Si John Vic Rimulya, puta, hindi marunong magsinungaling. Ito naman si Pajardo, puta ragis yan. Wala naman silbi, sali ng sali. Ito naman si Marbil. Alam mong wala ring alam. Puros kabulastugan lang, kasinungalingan. At lalong-lalo to si Torre. Anak ng tinapay si Torre. Ang tapang-tapang, ang yabang-yabang, lakas ng loob magpa-interview. Utang ina na, nung kinrosik sa amin na, biglang nag-alamano. Inan yung yabang nyo. Wala naman pala kayong alam, mga hinayupa kayo. Diyos ko po, ay talaga naman, kitang-kita dito sa mga mga boss ha. Kitang-kita po natin dito sa mga balita at sa kaninang nangyaring hearing na putang ina ninyo, malaki ang kasalanan nyo sa bayang Pilipinas. Punyeta kayo, unang-una sa lahat, walang red notice. Inang-ina nyo. Mantakin nyo, ipinamigay nyo ang Pangulong Duterte sa ICC nang wala pa naman talagang red notice. Ibig sabihin, hindi naman pa siya hinihingi. Ini-inform pa lang tayo na meron ng warrant of arrest pero hindi pa, kumbaga, hindi pa nag-i-issue ng final na ruling para ang buong mundo ma-inform, lahat ng members at lahat ng partners nitong Interpol ay ma-inform na meron po tayong isang tao na wanted na. Kumbaga, hindi pa ito wanted. Kumbaga, ini-inform pa lang tayo. Ini-inform pa lang, binibrief pa lang tayo about the situation. Puta ina, nataranta na tayo lahat. Ang ginawa ng mga kupal na itong mga nandiyan dyan sa Senado ay nag-usap-usap na. Puta, gumamit ng pera ng taong bayan para isuko ang ating kasarinlan. Paano sinuko yung kasarinlan, Boss Dada? Tayo na, sinuko yung kasarinlan. Imaginein mo, hindi naman tayo saklaw ng putangin ng ICC. Pero, putangin na, nagsuko sila ng tao sa ICC nang hindi pa naman talaga pinal at hindi pa naman talaga na i-announce at hindi pa naman lalong-lalo na nang walang due process. Ay grabe. Walang due process, mga bossing. Mantakin mo again, pinagyayabang nila putay na red notice, kupal. Red notice sinasabi nyo, putang ina ninyo. Hindi kayo sumusunod sa utos. Tainan ninyo ha, red notice kayo ha. Bibigyan ko kayo ng isang matinding sample ng pukin ng inang red notice na yan ha. Eto, pakinggan nyong maigi. Yaang red notice, sampal mo sa pagmumukha mo, Boying Rimulya. Putang ina ka, kaya palang init-init ng ulo mo kaninang kupal ka. Dahil yung putaragis na Interpol kupal mo. Anong nangyari sa Interpol kupal mo dyan sa Timor-Leste? Considering that Timor-Leste is smaller than us, less modern than us, kumbaga mas maunlad pa tayo sa kanila. Pero sa kanila, gumagana yung rule of law, yung due process. Dito sa Pilipinas, walang due process. Bibigyan ko kayo ng example. Hindi ba, inisyu yung hayop na, na yan, yung dyan sa, yung Interpol kupal.
Oo ha, o so in-issue, hindi pa naman pala yan red notice, in-inform lang yung mga agencies. Anong ginawa ng mga agencies? Nag-mobilize kagad. Mobilize tayo, 7,000 police. O hulihin yan, ganito, ganyan, ganito, ganyan. O sige, o eto na, nakakuha na si Pangulong Duterte. Klaro sa lahat ng mga videos na nakita natin, si Pangulong Duterte hinihingi kung ano yung kanyang kaso. Paki-explain. Hindi ma-explain ng bobong si Torre. Bakit? Kasi nga, isa lang daw yung kanyang order, which is isakay si Pangulong Duterte dun. Plain and simple. Isakay lang. Putang ina, hindi mo man lang inalam kung bakit. May warrant na kasi. Oh. Okay, so paano mag-serve ng warrant? Di ba? Ultimong yung pagsiserve ng warrant, punyeta na yan, hindi alam nitong tukmol na ito. Oh, bakit? Kasi nga, hindi ba kailangan pag nag-serve ka ng mga ganitong klase ng warrant, anong dapat gawin? Di ba may mga legal remedies yan o meron yan mga motion, etc. and so on and so forth. So, dapat binigyan mo ng pagkakataon ng leeway ng time para itong taong ito ay magkaroon siya ng opportunity na maano niya, kumbaga ma-exhaust niya, ma-utilize niya lahat ng mga karapatan niya. Pucha, pinagmamalaki na itong mga tanga na to na 10 oras na daw, sobrang tagal na daw, at hindi na daw sila makapag-antay. Wow! Anak ng tinapay kayo, kalinaw-linaw sa rules. Kalinaw-linaw sa rules. Dadalwa lang yan. Dadalwa lang yan ha. Sabi nga nila, pwede mo daw gawin yan yung pagpunta o isuko yung iyong subject. For example, si Pangulong Duterte sa dalawang paraan. Extradition at saka surrender. Eto, sumurrender ba si Pangulong Duterte? Hindi siya sumurrender. Hindi ba? Paano siya susurrender? Nandun siya sa eroplano tapos sinerban nyo ng warrant. At ang sabi niya, you have to kill me. You're bringing me to the Hague. Dadalhin mo ko sa mga kano. No, you have to kill me now. So, nasa ng surrender dun? Mga gago. Walang surrender dun. Kasi kung may surrender, di sana hindi na kayo umabot 12 oras. Sana umaga pa lang nadala na siya sa ibang bansa. Kasi nga, kine-question nga niya, una, legality. Pangalawa, hindi yan basta-basta. Basta ka na lang kukuha ng tao, dadalhin mo doon. Hindi yun ganun. Kasi nga, ayon sa batas, okay, sabi nga sa Bill of Rights, di ba, na no person shall be deprived of liberty and property, di ba? Hindi mo pwedeng kunin sa isang tao ang kanyang mga ari-arian at lalong-lalo na ang kanyang kalayaan nang hindi ka dumadaan sa due process. Ano yung due process? Kailangan humarap tayo pare-parehas sa isang competent judicial authority. Sino yan? Korte po yan. RTC, MTC, Supreme Court, Court of Appeals. Lahat ng korte. Never pong naging korte kailanman ang DOJ. Punyemas yan. Katulad ng nangyari dito kay Arnie Tevez. Si Arnie Tevez may kasalanan sa Pilipinas. Anong nangyari? May kasalanan si Arnie Tevez sa Pilipinas. Nakipagkutsabahan itong si Remulla na may syota yata sa Interpol para hulihin si Arnie Tevez ng Interpol. Anong nangyari? Hinuli nga siya ng Interpol sa tulong ng Timor-Leste Police. Anong ginawa ng Timor-Leste Police? Dinala ba sa atin? Anong ginawa ng Interpol? Dinala ba sa atin? Hindi. Ang ginawa kay Tevez, itinurn over sa presinto. Saan? Sa presinto sa Timor-Leste. Tapos, lahat ng legal na paraan ginamit ni Tevez. Ano yun? Di ba? Kaya nagpunta doon sila Topacio. Meron silang mga motion dancers. Kaliwat ka ng motion. Anong nangyari? Usapan, extradition. Sige, extradition. Binigyan ng instruction ng Pilipinas paano mag-process ng extradition. Hindi sinunod ng mga tanga.
Hindi na extradite si Congressman Arnie Tevez. Napakawalan si Congressman Arnie Tevez sa kulungan at siya ay hinaus arrest. Ngayon, habang siya ay naka-house arrest, tuloy-tuloy pa rin yung kaso, yung motion para i-extradite siya dito. Ilang taon na? Ilang taon nang nakalipas simula niyan? If I'm not mistaken, that's more than a year already. Hindi ba na pinagtatalunan niya ang yabang-yabang ni Clavano, ang yabang-yabang ni Boying, putang ina niyan. Anong nangyari? Napadala nyo ba dito? Hindi. Bakit? Because hindi kayo sumunod sa protocol. Sinabi sa inyo when you were filing extradition, padaanin sa proper diplomatic channels. Ano yung diplomatic channels? Doon sa sa embassy. Anong gagawin doon? Sa consul, anong gagawin doon? Kailangan gumawa kayo ng letter in Portuguese. Pucha, hindi nyo ginawa. In-email nyo lang. English pa. So, hindi kayo sumunod sa protocol. Anong nangyari kay Tevez? Hindi na pauwi dito. Again, may krimen si Tevez dito. Di umano. Dahil pag-usap tayo sa Interpol, yung Interpol nahuli si Tevez doon. Pero kahit hindi citizen si Tevez ng Timor-Leste, anong nangyari? Binigyan siya ng due process. Ano yun? Ang due process na ibinigay sa kanya, gamitin mo lahat ng kapangyarihan mo. Kasi nga kukunin at kinuha sa'yo yung kalayaan mo. So gumawa ka ng paraan, gamitin mo lahat ng kapangyarihan mo para ikaw ay maging malaya. So ginawa niya yun. Anong nangyari ngayon? After what? 1-2 years? Anong nangyari? Hindi nanalo ang Pilipinas sa extradition and Arnie Tevez will stay in Timor-Leste even if he's not a Timor-Lesten. So mas pinagtibay pa ngayon nun yung request ni Arnie Tevez na ng asylum, political asylum dyan sa Timor-Leste. Tangina dahil sa kabubuhan. Ngayon, alam naman nila na yun ang proseso. Buti sana walang precedence, di ba? Meron yung kay Arnie Tevez Alam naman nila na ganun yung proseso. Na technical sila doon. Alam naman nila na ganun. Bakit dito sa Pilipinas, Filipino citizen, pumayag sila ipatapon sa ibang bansa? Bakit? Hindi ba? Anong ibig sabihin nun? Di itinrider nyo yung bayan nyo. Tanginan yan. Pakinggan nyo ito Pakinggan nyo itong kayabangan nilang Interpol. Tingnan natin kung anong magagawa nitong Interpol. Tutuloy natin yung discussion. Korte sa Timor-Leste ang extradition request ng DOJ para mapabalik sa Pilipinas si dating Congressman Arnie Tevez. Ayon sa ahensya, dismayado sila sa desisyon ng Timor-Leste. Dismayado kayo sa desisyon. Pero is it the right decision? Is it the right decision? To me, yes. Timor-Leste made the right decision. Why? Putang ina nyo, hilig nyo sa shortcut. Ang hilig nyo sa shortcut. Lahat sino-shortcut nyo. May proseso. Anong ginagawa nyo? Backdoor kayo ng backdoor. Pressure kayo ng pressure. Hindi nyo hawak yung mga bansa na yan. Anong ginawa sa inyo sa Malaysia? Di ba lahat na ng klase ng pampi-pressure ginamit nyo sa Malaysia? Nagsalita ba Malaysia kung paano nakarating doon si Alice Go? Di ba hindi kayo pinagbigyan? Bakit? Putang ina kasi, merong sariling soberanya etong Malaysia at itong Timor-Leste at wala kayong pakialam. Anong nangyari sa request nyo kay Alice Go? Di ba dismayado kayo? Paano siya nakapunta ron? Na kailangan malaman natin kung anong channel lang dinaanan niya. Channel 5, 2, 7, hindi ba? Hindi kayo pinapansin. Bakit? Kasi wala kayong kapangyarihan, wala kayong jurisdiction sa kanila. Sino ba kayo para tanungin ko? Kung halimbawa, meron akong fugitive dyan sa lugar ninyo. Then I will deal with it. Kung halimbawa, yung fugitive na yun, may pag-coordinate ako sa inyo and ayaw nyo. Di wag nyo. Ganun lang yun. Mga gago. Ganun din ang ICC. Yung ICC, kung may pag-usap dito at ayaw natin, wala silang magagawa. Bakit? Kahit ano pang tribunal body yan,
kahit na ano pang korte ng buong mundo, kahit sa Mars, Jupiter o sa buwan pa yan, yung local na konstitusyon, yun po ang mananaig. Kung ano yung konstitusyon nitong bansa na to na involve, yun ang mananaig, yun ang superior. Kahit na sinong korte pa yan sa ang planeta, galaxy pa yan. Yung susundin mo pa rin yung konstitusyon ng lupa mo. O anong nangyari dito kay Arnie Tevez? Anong nasunod? Konstitusyon natin? Maraming pinatay dito yan, sabi nyo. Oh, ba't hindi sinuko ng Timor-Leste dito yan? Ba't hindi nyo nakumbinse yung Timor-Leste na isuko sa atin yan? Bakit? Oh, kasi nga, mas powerful sa Timor-Leste, mas powerful yung batas nila sa Timor-Leste kesa sa mga namatay dito sa Pilipinas. Di umano. Tangina, yan ang hindi mo naiintindihan, Boying. Tumanda ka ng ganyan, nangayayat ka na, kakainin ka na lang ng lupa, putang ina, pinagtatawanan ka ni Arnie Tevez. Tapos ngayon, process kayo doon, hindi kayo nahiya. Putang ina, dito mas maunlad tayo na bansa, wala tayong due process. Sarili pa nating kababayan ang ibinigay natin mo, pinakamasaklap, presidente pa ng Pilipinas. Anong klaseng utak yan? Court of Appeals, 2 beses na raw kasing pinabura ng korte ang extradition request noong 1 taon. Nakakabahala raw biglang pagbabago ng desisyon ngayon. Hindi raw titigil ang pamahalaan na humanap ng ibang legal na paraan para mapauwi si Tevez. Ikinatuwa naman ng kampo ng dating kongresista ang desisyon. Si Tevez ang tinuturong mastermind sa pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Roel Digamo noong 2023. Dati nang tinanggi ni Tevez ang aligasyon. Anong nangyari? Anong nangyari ngayon, Boying, sa kayabangan nyo ni Clavano? Malapit nang may uwi. Malapit nang may uwi. Naiuwi nyo. Hindi. Bakit? Due process. Hindi kayo sumunod. Nasanay kayo sa Pilipinas na puro politika. Nasanay kayo sa bayan natin na puros politika. Ayan tuloy. Anong nangyari? Wala. Nga. Si Bantag, nahuli nyo na? Nahuli nyo na si Bantag? Bakit kay Pastor Kibuloy nakapagpadala kayong 6,000 pulis? Bakit para hanapin si Bantag, hindi nyo gawin? Nga. Because sa inyo lahat yan babalik sa mga mukha nyo. Lahat yan babalik sa mga mukha ninyo. Yung mga kayabangan nyo, yung pamumulitika nyo. Nakikita na kayo sa ibang bansa. Nakita siguro ng Timor-Leste yung putang inang ginagawa nyo sa Pilipinas. Mantakin mo, presidente ng Pilipinas, tinarantado nyo. Hindi nyo pinadaan sa due process. Di ba? Sabi ko nga, kung ako si Arnie Tevez, putsang ina, ang dali kong applyan ng political asylum ito. Kahit si Roque, ma-approve yun. Bakit? Makikita yung ginawa ninyo kay Pangulong Duterte, kaya nyo nga gawin sa isang dating Pangulo kay Tevez pa kaya? I-approve yung mga asylum ng mga yan. Ano ngayon ang magagawa ninyo? Hindi nga, wala tayong dyan. Wala laba. Mantakin mo, may extradition treaty pa pala tayo sa kanila. Tapos dininay pa rin. Bakit? Kasi nakita nila kung gaano kayo kabalasubas dito. Hindi kayo sumusunod sa protocol. Hindi kayo sumusunod sa batas. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot.
mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng